Idol, pa-picture. Dati nagpapa-picture ako sa mga idol kong Disney artist nung uma-attend pa ako sa mga talk. Alam niyo yung nasa isip ko, balang araw, meron din ako maaambag sa mga taong tulad ko na nangangarap na maging professional artist. Tapos, hindi na ako yung magpapa-picture sa kanila. Yung mga taong na-inspire sa mga natuto sa mga ginagawa ko, sa kanila na ako magpapa-picture. Pagdating namin sa Alabang Town Center kasama ang dalawa kong pinsan at ang girlfriend ko, hinahanap namin kung saang building yung event. Nagtanong kami sa guard kung, "Sir, saan ba dito yung event ng CISO 2025? Tinuro sa amin yung daan tapos dumiretso na kami. For the record, ang haba ng nilakbay namin mula sa parking. Ewan ko ba, parang 3 mall ata yung napasukan namin. Nalampasan ko na ata yung PR ko sa walking eh. Pagdating namin, ayan na yung tibok ng puso ko. Kasi nakita na namin kung nasan yung event. Tapos nag-chat ako sa GC ng event. Sabi ko, nandito na po ako sa entrance. Dalawa palang entrance, isa doon, isa dito. Ngayon syempre hanapin na nila ako. Hindi naman ako puti na naka-burnt orange. Tapos may panyo sa leeg, no? Syempre hindi nila alam kung ano itsura ko, kaya medyo napagtripan ko yung naghanap sa akin. Simpleng trip lang. Ganito kasi nangyari. Meron akong dalang camera noon, yung vloggingan na camera ko. Tapos syempre ang pinagwa-vlog ko yung pinsan ko, kaya parang medyo obvious na ay sino kaya tong taong to. So syempre feeling famous tayo eh, kasi feeling YouTuber lang naman ako. At lilinawin ko lang ha, yung trip ko dito nasa loob lang ng utak ko. So walang idea si girlfriend saka yung mga pinsan ko. So meron lalaking nakasalamin na parang naghahanap siya. Tapos parang naramdaman ko na ako yung hinahanap niya. Bumubulong-bulong pa siya na kaya si Kuya Arkin. Parang ganun yung napansin ko sa kanya. Syempre ako, kunwari wala akong nakikita kahit alam kong hinahanap niya ako. Inaantay kong kalabitin niya ako or tanungin niya ako mismo. Sabay yung girlfriend ko, tinanong niya, "Si Arkin Animation po ba?" Tapos tinuro niya ako, sabi niya, "Eto si Arkin Animation." Ayun, nakita na ako. Hindi ko masyadong i-detail yung sa talk ko dahil nakwento ko naman na yung mga plans ko sa part 1 at yun lang naman yung mga nasa talk ko. Saka exclusive lang yun no para sa mga pumunta, kaya next time kapag meron ulit pumunta kayo. Pero isi-share ko sa inyo yung mga interaction ko. Ito yung hindi ko ine-expect pagkatapos kong mag-talk. Sobrang daming supporters at nakakakilala kay Arkin Animation. Pagkatapos kong mag-talk, may mga pa-small interview lang naman doon. Pagkatapos ng small interview, eto na yung nangyari. "Uy, Kuya Arkin, pwedeng pa-picture?" "Kuya Arkin, pa-picture daw po." "Kuya Arkin, pwede pong pa-picture. Idol na idol po." At ayun, nagkaroon ng mahabang pila sa labas ng event. Syempre nahiya ako no, dahil after kong mag-talk, meron pang kasunod na program yung event nila. Ang viewing ng kanilang mga napakalupit na short films. Kaya naisip ko na baka nakakasagabal na ako dito kasi hindi naman to meet and greet ni Arkin Animation eh. Pero minsan lang to. Kaya sinulit ko na. Sobrang grateful ko na makita ko yung mga nanonood at nag-e-enjoy sa mga animations na ginagawa ko. At mga solid supporters ni Arkin Animation. May iba pa nga na pandemic pa lang daw, follower na siya. At alam niyo yung nakakatuwa? Meron isang batang lumapit na may kasamang nanay. Sabi sa akin, "Hello Kuya Arkin, I watch your videos. My daddy likes you so much." Natuwa ako pero nosebleed ako at the same time. Kaya sabi ko, "Oh really?" Ice. Yung dugo ko muntik nang umilong. Feeling ko nga hindi siya kasama sa event eh. Feeling ko lang sorry po. Feelingero kasi ako eh. Sa tingin ko galing siya sa labas ng event tapos nakita niya siguro yung picture ni Arkin Animation sa malaking screen ng CISO. Kaya niya ako nakita. Feeling ko lang. Pero imagine, di ko ina-expect na ganong karami yung nakakakilala kay Arkin Animation doon sa mismong event na yon. At ito pa yung isa nakakaaliw. Syempre lahat ng mga nandun artist or creative human species. Nakakatuwa kasi karamihan sa kanila may mga drawings at stickers na binigay sa akin. Ito pakita ko sa inyo. So ayan, sama na rin natin yung binigay ng CISO. Yan lahat. Ito. Yan yung mga nakuha ko. Diba? Napakalupit ng mga drawings nila. Angas, diba? Salamat sa mga nagbigay. Parang art trade na nga daw eh. Meron pa nga isang supporter na nag-drawing siya siguro 5 minutes or 10 minutes after namin mag-picture. Bumalik siya tapos binigay niya sa akin yung quick sketch niya. Sobrang nakakabusog pala sa puso yung mga ganitong senaryo. Sabihin natin 100,000 tao dahil 100k views more or less naman yung videos ko. Sobrang dami na nun kahit 2 or 5 lang yung nakakita or nakapila doon. Tapos may mga kwentong sobrang inspiring or kung anumang term basta nakakataba ng puso.
puso. Solid yun, di ba? Gigigil ako eh. Sa clear ko lang syempre hindi lang sila yung na-appreciate ko. Pati rin kayo mga nanonood lang dyan sa tapat ng screen nyo. Pero nung bata ako, curious talaga ako sa mga ganitong feeling. Lalo na sa mga artista. Ano kayong feeling ng madami nagpapapicture sa kanila? Ano kayong feeling ng may mga nagpapa-autograph sa kanila? Ano kaya yung mga ginagawa bago yung event? Ano kaya ang ginagawa nila pagkatapos mag-event? Etong nalaman ko na, sabi ko, wala lang. Tao rin pala sila. At eto pa. Alam niyo yung pinaka hindi ko ine-expect sa araw na yun? Naalala niyo ba yung kwento ko sa intro, yung medyo napagtripan ko? Yung naghahanap sa akin, si Bossing Baste. Sabi niya sa akin, karamihan daw sila doong staff or tatawagin ko na lang silang Young Legends. Sabi niya, halos lahat daw sila nanonood sa akin. Yung reaction ko nun, flattered, na parang gustong magpakain sa lupa. Tapos sabi niya sa akin, okay lang ba Kuya Arkin, pa-picture na rin. Sabi ko, syempre naman na. Ayoko? Hindi, joke lang. Syempre, bakit hindi, di ba? Tapos binigyan niya rin ako ng sticker. Syempre, binigyan ko rin siya ng sticker. Tapos nagpa-picture na rin silang mga Young Legends. Yan ang itatawag ko sa kanila kasi napakalupit nila mga bossing. Event sa mall, estudyante. Wow, parang sa lobby lang kami dati Meow, 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 meow. After ng mga naganap na to, umupo ako saglit kung saan kami nakapwesto. Tapos grabe, kung kilala nyo talaga si Arkin Animation, nakwento ko na sa inyo kung gaano ako kapawisin, talagang tagaktak yung pawis ko. Tapos yung isang Young Legend, tanong ng tanong sa akin kung kailangan ko ba ng tubig. Though meron pa akong 2 bote ng tubig sa ilalim ng upuan ko na hindi ko pa nabubuksan. Mukha na ba akong pagod? Yes, mukha na akong pagod. Actually, nung nakaupo na ako doon, pagod na pagod ako. Yung mukha ko parang, hindi ko alam, parang basang sisiw na. May kumalabit sa akin sa likod ko, tapos nagpa-picture din siya. Sabi niya sa akin, Kuya Arkin, ikaw pala yan nasa harapan ko. Kanina pa ako nandito sa likod mo. Akala ko kasi staff ka eh. Akala ko isa ka sa mga nagmamanage dun sa ano. Hindi ko alam kung ma-offend ako o matutuwa ako. Hindi, joke lang. Siyempre, nagpicture kami. Tapos binigyan ko rin siya ng sticker sa pagkakaalala ko. Tapos yun, may mga sumunod din na nagpa-picture. Tapos umupo na ulit ako. Nadagdagan yung pawis ko sa muka. Pagkatapos ng event, syempre paalis na kami. Tapos may mga humabol pa na kabataan na magpapa-picture. Nagpaalam pa kayo isa kung pwedeng umakbay. Okay lang naman. Pero ito yung twist. May isang nanay na lumapit sa akin. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, fan daw ng Arkin Animation yung anak niya. At sabi niya pa, may autism daw yung anak niya. Tapos gagraduate na daw soon. Akalain niyo yun, ramdam ko talaga yung suporta ng nanay niya. Fan daw yung anak niya, tapos ngayon, fan na rin daw siya. Tapos, nagpa-picture na rin siya. Grabe, wholesome moment talaga yun. At naalala niyo ba yung sa part 1, yung kaklase ko nung elementary na pupunta daw? At si Bossing Kit at si Boss Nat, inantay nila ako sa labas ng event at nagkita-kita na kami. Tapos kumain kami sa labas, libre lahat ni Boss Nat. Grabe, thank you Boss Nat At dahil sa na-experience kong to, madami pa rin talaga sa inyo ang mga hindi nakakaalam kung ano yung itsura ko. Kaya isi-share ko na lang ulit yung TikTok ko saka yung Instagram kung saan pinopost ko yung mga mukha ko. Pati yung second channel ko na vlogging-vloggingan lang. And if gusto nyo mapanood ang highlights ng talk ko, punta kayo dun. Siguro bukas or sa makalawa. At kapag nakita nyo ako sa public, huwag kayong mahiya kayong mag-hello Yun lang. Bye! At alam nyo ba guys, may 5% off voucher code si XP Pen. Pwede nyo siyang magamit ngayon sa XP Pen Store, Shopee at Lazada. Check mo na lang sa description. Thank you XP Pen. At syempre, thank you din sa Mapua at sa CISO 2025 sa napakalupit na experience.